Yung mga kanta kasi ni Ismaglas, mabibilis. Mabibilis tsaka hindi maintindihan. Hindi maiintindihan ng mga tao, hindi sila nakaka-relate. Damn! Ang napakinggan ko na kanta kay Ismaglas, yung nakakamiss lang kasi. Ayun talaga. Kung hindi pa sila all-star doon, hindi pa sisikat yung kanta na yun. Hindi pa sisikat yung kanta na yun. Okay mga kapenyo, pag-usapan naman natin itong viral video nga ngayon dito kay Wamos Cruz at kay Ismaglas, na kung saan sinabihan nga ni Wamos itong si Ismaglas na hindi nga raw maintindihan yung kanyang mga pagra-rap. Ang lupit mo talaga, Wamos, na kung saan nabash nga dito ngayon, etong si Wamos, at talagang hindi rin makapaniwala yung mga ilang rappers, kahit ultimo si Maagago, hindi makapaniwala kung bakit nasabi nga ito ni Wamos. Baka kaya antok na si Wamos dito kasama ang kanyang kapatid. Okay lang naman yung hindi mo trip, yung isang rapper. Kasi tayo naman mga tao, may mga kanya-kanya naman tayong taste, na kung saan, minsan may mga rapper tayo na hindi gusto, may mga rappers naman tayong gusto. Kaso sa pagkakataon na ito, parang may mali kasi dito sa sinabing araw na ito ni Wamos, na kung saan, hindi raw maintindihan yung pagra-rap na ito ni Ismaglas. Para sa akin, mga kapenyo, ewan ko kayo, i-comment nyo dyan down below kung naiintindihan nyo ba yung rap neto ni Ismaglas. Kasi para sa akin, mga kapenyo, okay naman yung pagra-rap ni Ismaglas. At actually, siya nga yung nagpauso ng mga triple time, diba? Tsaka maganda naman at klaro naman yung pagsasalita o pagra-rap ni Ismaglas para sa akin. Siguro baka naging opinion nga yun ni Wamos. At tara mga kapenyo, wag na natin patagalin at sabay-sabay nga natin panoorin dito. Ismaglas, yung Ismaglas, rapper na mabilis. Sa flip top din yan, di ba? Di Si Ismaglas. Ismaglas yung sa flip top. Sa flip top. Kilala ko yan si Ismaglas. Di ko ano siya, hindi Sa ko Batang Quiapo. Di ba? Nasa Batang Quiapo. Kumbaga yung era niya, di ko trip yung mga kantahan niya. Bakit? Wala, masyadong mabilis. Kahit yung mga R&B niya, hindi ko trip. Ako napakinggan ko yung mga... Yung salita ng kapatid niya, masyado daw mabilis, di niya trip. Which is normal naman talaga yon, Meron tayo kasi mga, gaya ng sabi ko kanina, may mga rapper tayong hindi gusto. May mga rapper naman tayong gustong-gusto natin yung tono ng pananalita nila. Pero si Ismaglas kasi yung rapper na parang, kumbaga, parang hardcore, parang, kumbaga, i-ano natin, i-sample natin sa mga banda, May mga bandang, alam mo yun, mga love song lang, chill lang, may mga hard rock naman, So, iba-iba din ang tema ng pagra-rap. So, kumbaga si Ismaglas, yun yung mga tema ng mga triple time, yung mga mabibilis, mga ganon. Mga kanta niya, okay naman, kaya lang hindi ko na siguro palilugi-luguyin kung pas ako dyan. Kasi yung mga kanta kasi ni Ismaglas, mabibilis. Mabibilis tsaka hindi maintindihan. Hindi maiintindihan ng mga tao, hindi sila nakaka-relate. Yung ang napakinggan ko na kanta kay Ismaglas, yung nakakamiss lang kasi. Ayun talaga. Kung hindi pa sila all-star doon, hindi pa sisikat yung kanta na yun. Course 1 mga kasama niya. Yun. So, eto nga, dito na nabash si Wamos, na kung saan sinabi niya rito, kung hindi pa nga raw sumikat yung kanta nilang nakakamiss lang kasi, or kung hindi daw mga kasama ni Ismaglas is all-star, hindi pa daw sisikat, etong si Ismaglas. Actually, nagkamali si Wamos dito, ewan ko kung talagang kilalang kilala o nakasubaybay na siya dito kay Ismaglas. Actually, Wamos, matagal nang sikat talaga yan, si Ismaglas. Hindi pa man pumuputok ang nakakamiss lang kasi meron ng mga ilan-ilang kanta, si Ismaglas na sumikat. At pangalawa, sa 187 Mobs tayo, nilabas nilang kanta, sumikat na rin yun. Hindi pa man po doon sa nakakamiss lang kasi na kanta nila ni Delo, nila Flick G at neto ni Curse One, pumutok na, ang pangalang Ismaglas. Kahit dati pa at ewan ko lang, kasi siguro sila yung tao ng tema siguro na ayaw nila ng mabilis na rap, Meron naman iba na talagang kahit mabilis yung pagra-rap niyan, maintindihan mo naman. Si Ismaglas naiintindihan ko naman Ewan ko lang dito kay Wamos at sa kanyang kapatid. Sabi nga ng mga nag-comment, ibang klase raw kasi ng uri, etong si Wamos. Kumbaga lamok daw kasi to kaya hindi naiintindihan.
Kaya hindi raw naiintindihan, no, yung pagrarap nito ni Smaglas. Yun dun, di Oo, direct. yun. Kulob, pwede yung Course 1, di ba? Pero Smaglas, Iba naman kasi yung kantahan ng Curse One eh. Curse One parang R&B na medyo soft yung kanta ni ni Curse One, no? Na, alam natin ang ganda ng boses ni Curse One. Pero kung ididikit mo kay Smaglas, kay Ladelo, Flick G, iba-iba yung tema ng mga kantahan nila eh. Siyempre, doon sa nakakamiss lang kasi, kaya ganun yung kanta nila kababaw, ganun kababa. Eh kasi nga, parang collaboration nila yun eh, bilang isang mga sikat na rappers. tsaka si Course 1, tsaka si ang nagbuhat Flick G. dun eh, Flip G. No, tamo, sinabi niya si Flick G daw at si Curse One ang nagbuhat doon. So, I don't think na nagbuhat kasi lahat naman sila mga kilala na sila, kahit si Delo, di ba? Unang-una, kauna-unahang nakilala sa flip top talaga yan, si Delo. So, I don't think na may nagbuhat doon. Kung meron man nagbuhat doon, silang apat yun. Kumbaga parang si Smag doon, talagang Ayun lang naman mga pinakinggan ko dun. Ayun lang, chorus. Si Course 1 tsaka si Flick G. Hindi, alam ko nasa chorus din si Smaglas, pero yung iba kanya kasi mga kanta na pinakikinggan ko, hindi ko siya talaga ma-appreciate eh. Bagay, Hindi ko ma-appreciate talaga si Smaglas eh. Kumbaga parang, hindi mo gets yung mga ibang Yun, yung komento ni Wamos dyan na hindi niya ma-appreciate, okay lang yun. Kasi opinion niya yan eh. Kumbaga, tayo kasi may mga kanya-kanya tayo opinion. Kung hindi man niya nagustuhan yung mga kanta ni Smaglas, hindi naman siya pwedeng i-please ni Smaglas eh. Diba? Kumbaga, walang magagawa si Smaglas doon dahil opinion niya yan. Pero, yung sasabihan mo yung tao na yun nga na binuhat lang. Binuhat ibig sabihin, kumbaga ang nagdala ron talaga yung dalawa, no? Si Flick G lang daw at si Curse One. Talagang masakit kay Smaglas yun. Kahit sa mga fans ni Smaglas, no? Vamos, kung naiintindihan mo lang. Doon pa nga lang sa sinabi nyo na mabilis na hindi raw naiintindihan, doon pa lang talagang medyo may kirot na kay Smaglas yun. Siyempre yung mga fans din makikialam at makikialam, kaya tuloy nababash ka ngayon. Kasi sa mga talagang nakikinig ng rap, talagang kita nyo naman, naiintindihan naman natin talaga si Smaglas. Kahit mag-comment kayo dyan mga kapatid, kung hindi nyo ba naiintindihan yung mga rap ni Smaglas. niya. Hindi, nag-gets ko naman. Yung iba niya, hindi mo kaya talaga lang, trip. hindi ko lang talaga trip. Siguro, Yun ang sabihin mo. Yun ang sabihin mo, Wamos. No? Wag na ipaligoy-ligoy pa. No? Yun kasi sabi niya, naiintindihan naman daw niya. Hindi niya lang daw siguro talaga trip. Yung iba daw. Yun ang sabihin mo, hindi mo trip. Ganun na lang. Kumbaga, gaya ng sabi ko, may mga kanya-kanya tayong type ng mga rapper. No? Minsan, di natin gusto yung kanta na yan. Huwag mo sabihin na hindi naiintindihan. Impossible yun. Hindi naman tatangkilikin ng wish bus yan, ng ibang mga recording, kung hindi naiintindihan yung pagrarap ng isang Smaglas. siguro kung trip ng mga tao, marami siyang sikat na kanta. Wala naman siyang sikat na kanta. Ano ba Kumbaga, sikat kung na ano kanta siya niya? yung lumabas, ganun pa rin kasi siya ngayon eh. Kaya Oo. parang, Sumikat siya sa flip-flop, pero dun sa pagra-rap-sing, hindi siya sumikat sa pagra-rap-sing, sumikat siya sa pag-flip-top talaga eh. Di ba? Kahit nga yung Yung flip-top, isa rin yan sa nag-expose, no, kay Smaglas talaga. Which is totoo naman, mas lalong na-develop, no, yung karera ni Smaglas at mas marami nang kumuha sa kanya. Gaya ng ABS-CBN. Actually, hindi lang Batang Quiapo. Meron pang isang palabas itong si Coco Martin. Nakasama niya doon sila Shernan. Nakalimutan ko na yung palabas na yun eh. Comment nyo nga down below mga kapenyo kung naalala nyo. Ako nakalimutan ko eh. Basta meron siyang isang palabas pa ron bago yung Batang Quiapo na talagang mas lalo rin. Pumutok sila doon nila Shernan lalo, no? Sa TV na yon. At bukod doon, yun nga, sinasabi ko, yung 187 Mavsta, mga kasama niya, Mike Cosa, talagang nakilala rin sila sa 187. Hindi lang basta flip-top, kumbaga marami ring mga porte, nasalihan si Smaglas na nakilala siya. Gaya ng Bahay Katay ni Abaddon, pumutok din talaga ang Smaglas doon nung naglaban sila ni M-Site. So maraming tema, no, na pinagsikatan si Smaglas, hindi lang basta sa flip-top. Pero isa rin ang flip-top sa nagbigay ng liwanag sa pagsikat ni Smaglas. yung kanta ng Batang Quiapo, matira matibay, matira matibay. Oh, yun. Walang walang, alam mo yun, hindi siya tsaka kung ano pag pinapahinggan ko sa headset, minsan pag napapadaan sa papahinggan ko, parang sakit sa tenga, ganun. Sa Tsaka yung mga mixing, beat, ano ba? Yung mga beat. Kumbaga old school yung mga beat nila kasi. Oo. So, yan mga kapenyo, no? Sabi nga ng kapatid ni Wamos, old school nga raw yung mga beat ng Smaglas, no?
So, ewan ko na lang, kayo nang bahala mag-comment dyan down below. Pero para sa akin, no, may kanya-kanya tayo opinion. Yan, opinion nila yan. Pero wag nilang sasabihin na hindi naiintindihan. Kasi pangit naman po talaga pakinggan. Hindi naman tatanggapin sa mga recording yan kung hindi naiintindihan. Diba? Ano ko ba naman, Wamos? Kahit nga ikaw, sabi mo, diba, nagre-recording kayo ng kapatid mo. Sa palagay mo ba, kunwari ako yung may-ari ng recording, pag hindi ko naiintindihan yung rap mo, sa palagay mo, kukunin kita? Paano kaya sisikat kung hindi ko naiintindihan yung mga rap mo? 'Di ba? So, malamang sa malamang, hindi nyo lang trip talaga. Ganun na lang. Opinion nyo yan. Respeto natin yan kasi may kanya-kanya tayong opinion. So, yan mga kapenyo. Comment nyo na lang down below kung ano rin mga opinion nyo dito nga sa nasabi ni Wamos at ng kanyang kapatid. At lahat-lahat po yan, babasahin ko. Maraming salamat mga kapenyo. Kita-kita na tayo sa mga susunod ko vlog.